mga kababayan, no? Ang ating unang pag-uusapan patungkol nga dito kay Marcoleta. Nako, mga kababayan, eto na nga. Ipaparinig ko sa inyo mga kababayan, no? Actually, maririnig nyo naman po siguro at mapapanood. Hindi ko na ipapanood, ipaparinig ko na lang, no? Para medyo malakas dito ako sa tablet, no? So ito po mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan patungkol dito kay Marcoleta na sinabi niyang bakit daw hindi na lang i-give up yung Kalayaan Group of Island para wala ng problema at wala ng katakutan, no? Wala na daw galit ang mga Chinese or ang China sa atin. Bakit daw hindi na lang yan i-give up para walang gulo? Sa madaling salita, yun ang ibig sabihin ni Marcoleta. I-give up nyo na lang yan para walang gulo, para walang pag-aawayan. O ito mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Nako po. Ito. Asa Island ang Ito mga kababayan ha. Ito. nalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Nako. Diyos ko. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Mga kababayan ha, ito lang, reaksyonan ko lang. Si Marcoleta ba, hindi ba siya binuto ng barangay dyan sa Kalayaan Group of Island? Kasi isang barangay po yan. Yan po ang pinakamalaking barangay sa buong mundo, sa buong Pilipinas, mga kababayan. Yung Kalayaan Group of Islands, yan po ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. So, bakit ganun na lang? Hindi ba inisip ni Marcoleta na may mga taong nakatira dyan? Hindi ba niya inisip na may mga residenteng namumuhay dyan ng halos ilang dekada? Halos ilang taon? Hindi ba niya alam? Kung ganun na lang ang kanyang reaksyon? Dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Natural, Marcoleta. Makikipagpatayan yung mga nakatira dyan. Tangina mo, bubo ka ba? Tanga-tanga ka ba? Tatanungin mo kung ano ang makikipagpatayan ba? Talagang, kung ikaw nakatira dyan sa Kalayaan Group of Island na almost 80 ka hektarya yan kalawak ng isla na yan. Kung ikaw isa sa may nagmamayari ng lupa dyan, natirikan mo na ng bahay, dyan na nag-aaral yung mga anak, dyan na nabubuhay yung buong pamilya mo mula sa ninunuan, hindi ka ba makikipagpatayan para agawin lang ng China? Tapos ngayon, i-give up mo? Tanginang tanong yan, Marcoleta. Palibhasa kasi hindi ka taga dyan. Senador ka ba talaga sa bayan o senador ka sa China? Diba? Tanong ko lang mga kababayan, ano daw ang pakikipagpatayan daw? Ano daw ang pinaglalaban? Putang inang to. Pilipinas. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? Diba, tanga? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Putang ina Ano daw ipaglalaban? Ano daw pakikipagpatayan? Na wala naman daw sa economic zone, no? Diyos ko po, mga kababayan, anong nangyari kay Marcoleta? Malaki-laki yatang nabigay ng China sa iyo eh. Huwag ka magalit, Senator Marcoleta, kung nasabihan kitang medyo malaki-laki ang nabigay ng China sa iyo. Kasi bakit ganyan ka na lang? Tandaan mo, Senator Marcoleta, Iglesia ni Cristo ka, binuto ka ng INC, Pilipino ka. Kita mo naman yung itsura at ilong mo, pango. Tapos pinaglalaban mo, China, i-give up na lang. Putang ina mo, hindi mo ba naisip kung ilang dekada na yung mga nanirahan dyan na namamatay yung mga ninuno nila? 80 hektarya yan, Marcoleta. Tangina. Diba? Tapos ba't hindi na lang i-give up? Putang ina, para saan? Para tayuan ng Tayuan ng
mga pasilidad ng China para mas mabilis silang makapaggutkot dyan ng mga minerales sa paligid. Putang ina, Marcoleta, nahalatang-halata ka na. Klarong-klaro ka na. Marcoleta, kahit hindi na ako gagamit ng salamin, kahit sisisid ako, kitang-kita kita. Klarong-klaro na, mas makintab pa sa ulo ni Bato de la Rosa sa sikat ng refleksyon ng noo ni Bato na talagang malaki ang bigay ng China sa'yo. Nakakapagtaka lang. Marcoleta, ilang milyong Pilipinong bumoto sa'yo. Tapos ipapag-give up mo yung Kalayaan Group of Island. Hindi mo ba inisip kung ilang taong nakatira dyan, ilang pamilya, ilang mga anak, ilang mga estudyante ang nandyan? I-give up na lang para walang problema. Putang ina. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. Ayun. So, atin yung Kalayaan Island Group. Oh. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality Oh. of Palawan, province of Palawan. 'Di ba? Kalayaan Municipality. Pag-asa. Municipality o Palawan yan. Putang ina, Marcoleta. Saan ka nang galing planeta? Pilipino ka ba talaga? Ganyan ba ang resulta talaga kapag ka dumikit sa China na anong pinakain sa'yo ng China, Marcoleta? Pinakain ka ba ng Peking kanin? Pinakain ka ba ng Peking noodles? Kaya yung utak mo napasukan na ng hangin na pati ikaw. Hahayaan mo na yung Kalayaan Group of Island, i-give up na lang. Putang ina. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group. And it is ours. Oh. 'Di ba? Kalayaan Island Group and this is ours. Klaro-klaro sabi ni Ping Lacson, no? Oh, biruin mo, Marcoleta, ilang tao mga nakatira dyan. Marcoleta, huwag kang magpakita sa mga tao sa Kalayaan Group of Island, baka hindi ka maabutan ng sikat ng araw. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Oh, 88 hectares yan. Yan ang pinakamalaking munisipalidad sa buong Pilipinas. Tapos ipamigay mo lang. So ano yung mga tao doon, Marcoleta? Hayaan mo pang papatayin sila doon, pagrakrakan sila ng mga Chinese Coast Guard, mga Chinese military. Hayaan mo sila doon, durogin sila. Hayaan mo silang i-invade ng China yan. Marcoleta, dapat nga, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, no? Ako po'y nananawagan. Sa lahat po ng mga Pilipino, sa civil society group, magsampa po kayo ng ethics complaint kay Marcoleta at ipatanggal nyo po yan bilang senador. Hindi po karapat-dapat maging senador ang isang tao na yan. Hindi po senador yan. Alam niyo, sa totoo lang, kung nanood man po kayo sa akin ngayon sa mga taga-Kalayaan Group of Islands, magsama-sama po kayo, magtitipon-tipon po kayo, mag-file po kayo ng reklamo, ipa-expel nyo si Marcoleta. No? Kayo po ang may karapatan magreklamo kasi kayo po ang biktima dyan. Sa totoo lang mga kababayan, no? Kung yan ay mapanood ng Chinese media or ng China, tapos masabi ng China at ma-misinterpret nila yan at biglang nilusob yung Kalayaan Group of Island, kawawa po yung mga nakatira dun. Ako po yung nananawagan sa mga residente po dyan sa Kalayaan Group of Island, mag-file po kayo ng complaint laban kay Marcoleta, ipatanggal nyo po yan bilang senador. Hindi po senador ang ganyan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, gusto ko pong magbigay ng isang reaksyon sa sarili kong opinion, no? Dito patungkol sa ginawa ni Marcoleta. Sa totoo lang, bago ka maging isang public servant or public official, meron ka pong pinanumpaan. Meron ka pong oath na pinanumpaan na ang sabi mo doon sa yung pinanumpaan bilang isang Pilipino, gampanan ang pagtrabaho sa Pilipinas at protektahan ang Pilipinas laban sa anumang mga mananakop at tulungan at gampanan ang trabaho bilang senador, congressman, mayor o anumang posisyon sa gobyerno. Nanumpa ka po, may hawak ka pang ang Biblia, di ba? Marcoleta, tapos ganyan? Ganyan ang gagawin mo? Wala yan. Alam niyo, sa totoo lang, sana may mag-file ng ethics complaint kay Marcoleta. No? Ako po'y nananawagan. Sa mga gusto pong mag-file ng ethics complaint kay Marcoleta, ituloy niyo na po yan. Mga kababayan, hindi po maganda yan, sa totoo lang. Hindi nakakatulong, mga kababayan, hindi nakakatulong. Sa Pag-asa Island, may nakatirang halos 4 residente
At nakatatag dito ang isang barangay. Biruin mo, 400 ka residente ang nakatira dyan. Oh. Tapos anong gagawin mo? Ipamigay mo sa China? 400! 400 ka residente. Oh, sa isang barangay. Saan mo ipapunta yung 400 ka residente na yan? Hindi ba yan tao, Marcoleta? Kung ganun-ganun na lang ang reaksyon mo na ipamigay na lang, i-give up. Diyos ko po. Ang buhay ng mga tagapag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga tagapag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. Dapat We lang. were offended. Oo. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi ng bayan namin? Tama. Anong silbi ng mga magigiting na mamamayan namin? Oh. Anong silbi ng boto ninyo para ipaluklok at ipaupo yung mga Poncio Pilato na yan? Tapos ganyan-ganyanin na lang kayo. Nako, sa sunod eleksyon, baka hindi lang yan ha. Ako po'y nanawagan sa sunod eleksyon na kapag kayo po'y bumoto, alam nyo na po, no? Baka hindi lang yan ha. Nako, baka taga-Palawan, mga taga-Palawan, nako, good luck na lang sa inyo. Kumbaga, they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, being their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Di ba? Para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Marcoleta na i-give up ang kalayaan para madali. Kita mo yan? Para wala daw katakot-takot, walang gulong mangyari, i-give up na lang. So palayasin na yung 400 ka na nirahan dyan. Saan mo yun patirahin, Marcoleta? Kita mo yan? I-give up na lang. Saan mo ilagay yan? Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, Opo, tama maling na. sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihin teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila Kita itong mo yan? inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok Nako. si Joseph Moro. Mag-file na kayo ng ethics complaint, hindi na maganda yan. Sa pagdinig ng Commission on Dapat Appointments tanggalin na noong sa Senado Miyerkules, yan. kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Lives of our children. Bakit, Marcoleta? Yung buhay ba ng mga anak ng anak mo dyan, nakapunta ba ng Pag-asa Island? Diyan ba siya nakatira? Diyan ba kayo nakatira? Hindi sa Pampanga lang naman kayo. Di ba? Diyos ko, wag mo nang lives of our children, lives of our ganito, po, tangina. Tapos, lives of our children pala. Tapos, ang gagawin mo, ipapag-give up mo. Di ba? Kung concern ka sa buhay ng mga anak at sa buhay ng mga Pilipino dyan, di sana wag mo ipag-give up kasi pag ipag-give up mo yan, pagbabarilin yan nila dyan, palalayasin nila yan. Ngayon, kung concern ka dyan, sabi mo, ano ang ipagpapatayan? Yeah? Ano daw ang ipagpapatayan para dyan sa Kalayaan Group of Island? Sige, i-give up mo yan. So, anong gagawin dyan? Palayasin yung mga nakatira dyan. Saan mo patirahin yan? Kung concern ka sa buhay ng mga kabataan dyan na mapiktuhan sa gera or gulo, kung sakupin ng China yan, mas matindi ang dadagukin at dadanasin nila kung palayasin sila dyan sa Kalayaan Group of Island at maging ligaliw at magiging pulubi at palaboy sila sa ibang lugar. Di ba? Bakit mo pahihirapan yung mga taong nanirahan dyan ng ilang dekada, ilang taon, ilang siglo, at palalayasin mo may pasabi-sabi ka pa kung anong ipagpapatayan, life of our children. Bukan ng ina. Life of our children, kung concern ka sa buhay ng mga tao at mga kabataan dyan, huwag mong payagang paalisin. May mga ganda na sila mga tirahan dyan. Sustain na ang paninirahan nila dyan. Sustain na ang kita nila dyan sa pangingisda. Nabubuhay na sila, Marcoleta. Mas matindi ang dadangakin nila at dadanasin nila kung sila ay mapalayas at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Di ba? Mas matindi. Kung concern ka sa buhay ng mga kabataan at mga tao dyan,
Isipin mo, kung paalisin sila dyan, saan sila titira? Isipin mo, kung palayasin sila dyan, saan sila matitira? Saan sila mag-uumpisa? Paano sila mag-umpisa? Diba? Alam mo, sa totoo lang, kung ako senador, tapos kaharap ko si Marcoleta, putang ina, nako, ako yung pangalawang Miriam Defensor Santiago na bunganga dyan sa Senado talaga. Sa totoo lang. Ipag-give up, ano daw ang ipaglalaban, anong pakikipagpatayan, hindi ba daw concern sa lives of our children? Putang ina, may pa-concern ka pa sa lives of our children? Kung i-give up yan, palayasin sila. So anong mangyari sa kinabukasan ng mga bata na sinasabi mong lives of our children? Saan sila mag-umpisa? Saan sila titira? Di ba? Anong hanap buhay nila? Pupunta ng Maynila, mamumulubi, magbabakal bote. Okay lang sana kung lahat ng 400 residente na yan ay tulungan ni Ibana. Di ba? Okay lang sana kung lahat ng 400 na palayasin na yan sa Kalayaan Group of Island ay mga walang anak na maliliit yan, walang mga inaalaga ang magulang ng mga matatanda, walang mga PWD dyan. Okay lang sana kung ang mga katawan at pamumuhay nila ay para sila mga army at sundalo dyan na singlakas. Kahit palayasin sila, mas mga malalakas ang katawan nila. Diba? Paano kung may mga pasling dyan, may mga bata, may mga matanda, may mga PWD, may mga may sakit, may mga karamdaman? Saan mo yan pupuntahin? Sa rehab? Okay lang sana kung meron kang pabahay. Diba? Ma'am Aima Laiko? Diyos ko naman. For something that is not even within our EEC. O diba? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So, Diba? I-give up na lang daw. Ay naku, Marcoleta. Putang inang yan. Diba? Ganun-ganun na lang. Ewan ko ba? Dapat sa totoo lang, gumawa na ng aksyon ang Senado dyan sa mga ni Marcoleta. Kilos ni Marcoleta, kakaiba na. Kilos ni Marcoleta, biruin nyo senador ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Isang hakbang ni Marcoleta, may possibility, kapag may pinapirma ang China sa kanya at pumirma siya, yun ang gawing panlaban or panangga ng China. May possibility, may mga lugar na maagaw sa atin. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Once na si Marcoleta makipagkita sa mga Chinese ambassador or mga sa gobyerno ng China, tapos may pinapirma sa kanya, tapos pumirma siya, yun ang panghahawakan ng China na pumayag ang isa sa kanilang lawmaker, ang senador na si Marcoleta. Yun ang panghahawakan ng China. Di ba? Kung papipirmahin siya dyan, hindi niya alam yung pinirmahan niya kasi no hashing xiaoxing shu. Gaganon ang nakalagay. Pipirma siya. Ngayon, yun ang panghahawakan ng China na pumirma si Marcoleta. At may rason silang agawin kasi pinirmahan niya. Goodbye. Wala mangyari sa ating bansa. Hindi ko sinabing minaliit ko si Marcoleta, hindi siya marunong magbasa. Do you think maintindihan ni Marcoleta kung Chinese character ang nakalagay dyan sa sulat? Pwede naman sabihin nung kaharap niya na, ito, para lang to sa peace agreement, kunwari, nag-ausap tayo, pero yung pinirmahan niya pala, aangkinin na pala yung mga isla na ganito, isla na ganyan, panghahawakan nila yun, pinirmahan ni Marcoleta, goodbye tayong lahat. Ma'am Kenji Official, hello po. Yun ang mangyayari, mga kababayan. Diyos ko po, kakaiba ka, Marcoleta. Ang klaseng nilalang ka. Pakinggan nyo, mga kababayan. Isang, nagre-react kay Marcoleta. Ito po. Nasa linya natin si Attorney Jay Batumbakal, ang Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney Jay, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Hi, good morning po sa inyo, sa lahat pong nakikinig. Itong umaga. Tama bang premise yung wala si EEC natin, so ipamigay na lang natin? I-give up Exclusive na lang economic natin. zone. Referring to the Kalayaan Island Group, Dr. J. Well, una po, hindi po totoo yan na wala tayong EEC. Mula pa 1978, nag-issue na si dating President Marcos ng presidential decree na ini-establish nga yung ating exclusive economic zone. So 1978 yan.
Noong 1997, doon po sa ating Constitution, inulit po, nandun po, no, ang ating EEZ. And in fact, pinalakas pa yon dahil ginawang duty ng state, no, ng gobyerno, no, ng pamahalaan, na pangalagaan itong ating EEZ, lalo na lahat ng likas yaman dagat natin dyan. Tapos, lahat po ng batas natin na sumunod sa 1987 Constitution, lalo na yung Fisheries Code, yung Mining Code, lahat po yun, at tinutukoy ang EEZ bilang location nga ng ating mga likas yaman dagat, no? Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi po pwedeng angkinin ng China yan. Ngayon kung sabihin ng China sa kanila yan, lupa nila yan, sino ba ang mga nakatira? Pwede nilang sabihin na sa kanila yan, sakop ng lupa nila yan, hindi kasali yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung ang mga nakatira dyan, Chinese. Kung pupunta ka doon, 400 ka residente nakatira, puro Pilipino, so anong rason para bawiin mo? Kung maghahanap sila ng ebidensya na hindi sa Pilipinas yan. Kasi bakit? Sino ba nakatira? Pilipino. Pinoy ang mga nakatira dyan. So, anong karapatan ng China agawin? Okay lang sana kung mga nakatira dyan, Vietnamese, Taiwanese, may rason pa sila. Kasi mga nes, mga panis. Diba? Pinoy ang mga nakatira, 400 ka residente, 88 hectares. Isa sa pinakamalaking lalawigan sa buong Pilipinas. Diyos ko, Marcoleta. Whether it is fisheries o kaya minerals and petroleum, nandun po yun. Kaya ito pong RA 12064, yung ating Maritime Zone Act na ginawa last year, Opo. actually pinapatupad din, pinagpapatuloy. Bale, itong matagal na existing ating EEZ. So wala pong katotohanan ang mga pinagsasabi nila na sinungaling at kabaliktaran po yun, no? Na wala tayong EEZ. No? Pangalawa po, ang hirap din kasi sa kanila, kino-confuse nila yung Calayan Islands doon sa ating exclusive economic zone. Magkaiba po yan. Sige nga, paki-explain nga po yung Attorney Batong Oo. Bakal. Kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi raw po sakop ng ating exclusive economic zone ang Kalayaan Island Isla Group. po yan. Lupa yan. No? Iba po yan sa dagat. Ibang batas ang umiiral para sa lupa at para sa dagat. Okay. So, yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Calayan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Never pong naging basihan yung EEZ para maging claim natin ang Calayan Island Group. No? Yung Calayan Island Group po, una, kaya tayo nandyan, kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang. Di ba? Narinig ninyo? Magkaiba ang batas sa dagat, magkaiba ang batas sa lupa. Una, pwede mong sabihin na pagmamayari mo ang isang lupa or isang isla kung ang mga nakatira doon ay mga kalahi mo. Pwedeng sabihin ng China na sa kanila ang lupa na yan kasi bakit? Ang nakatira ay Chinese. Ngayon ang tanong, paano yan sasabihin na sa China yan ay mga nakatira Pilipino? 'Di ba? Kung dagat naman ang pag-uusapan, ang basihan diyan ay yung ECZ or tinatawag nating exclusive economic zone, no? So lupa ang pinag-usapan. So kung sinong nakatira, kung anong lahing nakatira, part 'yan ng lugar na kung saan nabilong yung mga tao na 'yon. 'Di ba? Diyos ko naman, Marcoleta. Alam niyo si Marcoleta parang hindi nag-aral, no? Kaya pala sinasabihan siya ni Justice Antonio Carpio na mababang level yung pang-iisip bilang abogado Sorry to say that pero parang 'di ba? So yun po yun mga kababayan, Diyos ko naman. Diyos mio. Dito tayo sunod mga kababayan. Ako, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, dapat nga may mag-file ng petition dyan, ipatanggal si Marcoleta bilang senador Hindi na maganda yan. Hindi ka magandang tawaging senador at ang pangit, no, pakinggan na i-proclaim mo senador ka tapos yung puso mo ay wala sa tao. Nasa ibang tao ka na tawag doon na concern kaysa sa sarili o sa kapwa mong Pilipino. 'Di ba?